Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay ni Trinidad Clara Villanueva Aragon ay mas sanay humawak ng mga kontrata at magpatakbo ng isang imperyo ng logistics. Ngunit ngayong gabi, ang mga daliring iyon ay may bakas ng lansa ng karne at amoy ng bawang. Sa malawak at malamig na kusina ng kanilang mansyon sa Forbes Park, tanging ang mahinang kulo ng nilulutong adobo ang bumabasag sa katahimikan. Pinunasan ni Clara ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Gusto niyang maging perpekto ang lahat. Ika-10 anibersaryo nila ni Alfonso. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pinili niyang magpakababa, hubarin ang korona ng pagiging CEO at maging isang asawang nagluluto ng paboritong pagkain ng kanyang kabiyak. Ang bango ng nagigisang tuyo at suka ay tila isang yakap na nagpapangako ng pag-asa. Inayos niya ang pagkakalagay ng mga dahon ng laurel sa ibabaw ng karne na tila ba ito ang pinakaimportanteng transaksyon sa kanyang buhay. Para kay Clara, ang hapunang ito ay isang pagsusumamo, isang huling pagsubok na ibalik ang init sa kanilang malamig na silid. Dahan-dahan niyang inilipat ang pagkain sa isang mamahaling pinggang porselana. Maingat ang bawat hakbang niya patungo sa silid sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila pagsungkit sa mga bituin. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan ng kanilang master bedroom, isang tunog ang nagpahinto sa kanyang mundo. Hindi ito tunog ng TV. Hindi rin ito boses ni Alfonso na may kausap sa telepono tungkol sa negosyo. Ito ay halakhak ng isang bata. Isang maliit na batang lalaki, masaya at malayang naglalaro sa loob ng silid na itinuring ni Clara na kanyang santuwaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sapat na upang makita niya ang anino ng kanyang asawa. Si Alfonso, ang lalaking lagi niyang pinoprotektahan mula sa pagkatalo, ay nakaluhod sa sahig. Kinakarga nito ang bata at hinahalikan sa noo nang may pagmamahal na kailanman ay hindi nito naipakita sa kanya. Papa, look, I drew a plane, like your plane. Ang sabi ng bata sa malinaw na Tagalog. Ang galing naman ng anak ko. Soon, we'll fly in a real one, okay? Just wait for a little more time, Nathan. Sagot ni Alfonso. Ang boses nito ay puno ng lambing, isang uri ng lambing na matagal nang pumanaw sa kanilang pagsasama. Sa tabi nila, nakatayo ang isang babaeng mas bata. Simple ang suot ngunit may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mag-ama. Hinawakan nito ang balikat ni Alfonso. Alfonso, hanggang kailan tayo magtatago rito? Mapapansin na ng asawa mo na nababawasan ang mga gamit dito sa guest wing. Bulong ng babae. Hayaan mo siya, Sofia. She's too busy being a CEO. Hindi niya alam na habang pinupuno niya ang bank account niya, unti-unti ko nang nililimas ang lahat. Panahon na para malaman niya ang totoo. Pero hindi pa ngayon. Kailangan muna nating makuha ang pirma niya sa transfer papers ng bahay na ito. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang init ng hawak niyang pinggan ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang klase ng ginaw na nagmula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang batok. Ang porselanang hawak niya ay dumula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang pagkawasak ng pinggan sa matigas na sahig ay hindi narinig ng mga tao sa loob. Ngunit para kay Clara, iyon ang huling hininga ng kanyang 10 taong sakripisyo. Ang adobong pinaghirapan niya ay nakakalat na ngayon sa sahig, lamos sa dumi at alikabok. Hinhahalin tulad sa kanyang dangal na niyurakan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Hindi siya makahinga, hindi siya makaiyak. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hiya, ang matinding pagkapahiya dahil sa kanyang sariling katangahan. Habang pinapatakbo niya ang pinakamalaking kumpanya sa bansa, hindi niya napansin na ang sarili niyang asawa ay ginagawa siyang gatasan upang buhayin ang isang pamilyang hindi kailanman magiging kanya. Kasabay ng kanyang pananahimik,
Naramdaman niya ang panginginig ng telepono sa kanyang bulsa. Isang notification mula sa kanyang pribadong email. Sa dilim ng pasilyo, binuksan niya ang screen. Ang liwanag nito ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang mga mata. Isang draft ng Deed of Absolute Sale para sa mansyong ito kung saan nakasaad na siya ay voluntaryong isinusuko ang pagmamay-ari sa pamilya Aragon dahil sa utang na loob. Tumingin muli si Clara sa siwang ng pinto. Nakita niyang hinalikan ni Alfonso ang babaeng si Sofia. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang mapait at malamig na determinasyon. Kinapa niya ang pader. Pilit na pinatatatag ang sarili. Hindi siya sisigaw. Hindi siya maglulumpasay sa sahig. Ang isang Villanueva ay hindi namamatay sa isang pagkatalo. Ganito na lang ba ang halaga ko, Alfonso? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na walang tunog. Ang aking pagmamahal, ginawa mong puhunan para sa iyong kataksilan. Dahan-dahan siyang tumalikod, iniiwan ang nagkalat na pagkain sa sahig at bumaba ng hagdan nang walang anumang ingay. Ang bawat hakbang niya ay hindi na bilang isang asawang nagmamahal, kundi bilang isang kaaway na naghahanda para sa isang digmaan na kabatiko. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng silid kainan ay tila masyadong matapang para sa matinding pait na nararamdaman ni Clara. Sa gitna ng malawak na lamesang gawa sa nara, nakaupo si Doña Salome, maayos ang pagkakaayos ng buhok at suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog. Ang amoy ng mamahaling French perfume nito ay humahalo sa bango ng bagong timplang kape. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Clara ng pakiramdam ng tahanan, ngunit ngayon ay tila lason sa kanyang pangamoy. Clara Hija, bakit parang puyat ka? You look pale. Bungad ni Doña Salome habang marahang hinihigop ang kanyang kape. Ang boses nito ay parang asukal, ngunit alam ni Clara na may talim ang bawat salita sa ilalim nito. Marami lang pong iniisip sa opisina, Mama, sagot ni Clara. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang mga kamay na nakatago sa ilalim ng lamesa. Pumasok si Bianca, ang bunsong kapatid ni Alfonso, na abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito tumingin kay Clara nang maupo. Ate, I saw this new Hermes bag sa Rockwell. It's limited edition. I was thinking, baka naman you can gift it to me. After all, it's your anniversary season, right? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Anniversary, yes. Isang dekada na rin pala. Exactly. Singit ni Doña Salome sabay lapag ng tasa. And speaking of family, Clara, napansin namin ni Alfonso na masyado kang nakatutok sa logistics company mo. Ang pera, Hija, ay lumilipas. Pero ang pamilya ay nandyan habang buhay. Ang tunay na asawa, marunong magpahalaga sa pangalan ng asawa niya. Ang pera mo, para rin sa pamilya ng asawa mo. Iyan ang turo ng tradisyon natin. Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Gigil. Iyon ang tamang salita para sa nararamdaman niya habang pinapanood ang dalawang babaeng ito na nabubuhay sa kanyang pinaghirapan. Habang sa itaas ng mansyong ito ay may itinatagong bastardo ang kanilang pamilya. Tumayo si Doña Salome at lumapit kay Clara. Marahan itong inayos ang kwelyo ng blusa ni Clara. Isang kilos na tila pagmamahal, ngunit para kay Clara ay tila isang pagkakulong. Naramdaman niya ang malamig na diamante ng singsing ni Salome na tumama sa kanyang balat. You know, Clara, bulong ng matanda, habang tinititigan ang mamahaling kwintas na suot ni Clara, na tila ba kinukwenta na nito kung magkano ang halaga kung sakaling maibenta. We sacrificed a lot for you. Noong pinakasalan ka ni Alfonso, maraming bumabatikos sa pamilya namin. Dahil isa ka lang anak ng hamak na accountant. We gave you the Aragon name. That is a debt of gratitude. An utang na loob na hindi mo mababayaran ng kahit anong halaga.
Binitawan niya ang kwelyo ni Clara at tinapik ang balikat nito. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Clara ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ang bawat salita ni Salome ay tila isang hampas ng latigo na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kababa sa tingin ng mga ito. Eksaktong pumasok si Alfonso sa silid kainan. Mukha siyang pagod, ngunit agad siyang nag-adjust nang makita si Clara. Lumapit siya at humalik sa pisngi nito, isang halik na naramdaman ni Clara na kasing lamig ng bangkay. "Good morning, sweetheart. Sorry about last night. Nakatulog na ako sa guest wing dahil sa sobrang pagod sa paperwork." Pagsisinungaling ni Alfonso nang walang kukurap-kurap. Huminga ng malalim si Clara. "It's okay, Alfonso, I understand." Naupo si Alfonso at agad na naglabas ng ilang piraso ng dokumento mula sa kanyang folder. Inilapag niya ito sa tapat ni Clara, katabi ng kanyang plato. "Anyway, habang nandito tayo, Mama and I were talking para hindi ka na mahirapan sa pag-manage ng mga personal properties natin habang busy ka sa CEO duties mo. Baka mas mabuting i-transfer na natin ang ownership ng mansyong ito kay Mama. It's for estate planning, para secure ang future ng pamilya nating lahat." Tumingin si Clara sa mga papeles. Nakita niya ang linya kung saan dapat siyang lumagda. Tumingin siya kay Alfonso, pagkatapos ay kay Doña Salome, at huli kay Bianca na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya nang may halong pananabik. "Secure ang future?" Ulit ni Clara. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may kakaibang lamig. "Yes, ate. Para naman may legacy ang mga Aragon," sabi ni Bianca na may kasamang matamis na ngiti. Kinuha ni Clara ang panulat na nasa tabi ng dokumento. Naramdaman niya ang titig ng tatlo, tila mga buwayang naghihintay na mahulog ang karne sa kanilang mga panga. Ngunit bago pa tumama ang dulo ng ballpen sa papel, tumunog ang pintuan ng mansyon. Isang kasambahay ang pumasok, may dalang isang maliit na sapatos ng bata na kulay asul. "Ma'am Clara, nahulog po ito sa garden kanina. Sa inyo po ba ito?" Katahimikan. Ang hangin sa silid ay tila naging kuryente. Kitang-kita ni Clara ang panlalaki ng mga mata ni Alfonso at ang biglang pag-iwas ng tingin ni Doña Salome. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang panulat. Tinitigan niya si Alfonso ng diretso sa mga mata. "Alfonso, may balak ka bang sabihin sa akin kung kaninong sapatos ito?" Ang maliit na sapatos na kulay asul ay tila isang malaking lamat sa kristal na katahimikan ng silid kainan. Hawak ito ng kasambahay na tila ba isang pirasong ebidensya mula sa isang krimen. Naamoy ni Clara ang amoy ng goma at pawis ng bata. Isang amoy na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang baog at formal na tahanan. Lumingon si Alfonso kay Doña Salome. Ang kanyang lalamunan ay gumagalaw habang pilit na lumulunok ng laway. Si Bianca naman ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanyang kubyertos. Ang tunog ng metal na tumatama sa porselana ay tila mga hiyaw ng pagkabalisa. "Ah, iyan!" Nauutal na simula ni Alfonso. "Iyan ay para sa charity program ng kumpanya, Clara. Di ba, ma? Ipinadala yan ng isa sa mga empleyado para sa donation drive natin next week." Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa dibdib ni Clara. Charity. Palaging charity ang ginagamit nilang taming para sa kanilang mga kasinungalingan. "Isang sapatos lang, Alfonso. Isang piraso lang ang idonasyon." Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na parang labaha. "At bakit ito nasa hardin natin kumpara ito sa opisina?" Baka nalaglag lang sa sasakyan ni Alfonso nang dumating siya kagabi. Mabilis na singit ni Doña Salome. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado at mapagmataas. "Masyado kang mapaghinalahidya. Huwag mong hayaang ang pagod mo sa trabaho ay maging dahilan ng pagkasira ng iyong isipan. Maging mapagparaya ka, gaya ng isang mabuting asawa." Hindi sumagot si Clara.
Kinuha niya ang sapatos mula sa kamay ng kasambahay. Ang bigat nito ay parang 1 toneladang bato sa kanyang palad. Alam niya ang katotohanan. Nakita niya ang bata kagabi. Alam niyang ang sapatos na ito ay pag-aari ng batang tumatawag kay Alfonso na papa. "I'll take care of this," sabi ni Clara. Inilagay niya ang sapatos sa tabi ng kanyang plato, katabi ng mga dokumentong naghihintay ng kanyang pirma. "About the transfer papers, Alfonso. I need to review them with my lawyers first. Hindi ba't iyon ang turo mo sa akin? Siguraduhin ang bawat detalye bago bitawan ang pag-aari?" Nakita ni Clara ang pagdaan ng galit sa mga mata ni Alfonso, ngunit agad itong napalitan ng pilit na ngiti. "Of course, sweetheart. Take your time. No rush." Tumayo si Clara at dinala ang sapatos sa kanyang silid-opisina sa loob ng mansyon. Pagkapasok niya, hinarap niya ang malaking salamin sa pader. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang babaeng CEO na tinitingala ng marami. Ngunit sa loob ng bahay na ito ay tinatratong parang isang ATM na walang damdamin. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang puyat, at ang bawat bilyong piso na kinita niya para sa pamilyang ito ay ginagamit lamang upang tustusan ang kataksilan ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang matinding pagkapahiya, ang hiya na nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi siya biktima ng kahirapan, kundi biktima ng kanyang sariling pagtitiwala. Lalapit sana siya sa kanyang mesa nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang paboritong litrato nila ni Alfonso noong bagong kasal pa sila at wala pang bahid ng pera ang kanilang saya ay bahagyang nakatabingi. Maingat niyang hinawakan ng frame. Nang iharap niya ito sa likuran, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang maliit na itim na tuldok ang nakabaon sa kahoy ng frame. Isang lens. Hindi lang siya niloloko sa labas ng kwartong ito. Pinapanood din nila ang bawat galaw niya sa loob ng sarili niyang opisina. Ang mansyong ito, na itinayo niya mula sa kanyang pawis at dugo, ay naging isang malaking kulungan kung saan siya ang pangunahing bilanggo. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono. Hindi siya tatawag kay Alfonso. Hindi siya magsisigaw. Sa halip, binuksan niya ang kanyang contact list at hinanap ang pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan. Mateo Cruz. Habang nakatingin sa hidden camera, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan niya sila ng isang pagtatanghal na hinding-hindi nila malilimutan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang frame sa ayos nito, tila walang alam. Ngunit sa ilalim ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam na ni Clara kung sino ang huling tatayo. Ang gabi sa mansyon ng mga Aragon ay laging amoy mamahaling kandila at bulaklak. Ngunit para kay Clara, ang halimuyak na ito ay tila amoy ng isang mabulok na sikreto na pilit itinatago sa ilalim ng bango. Sa malawak na hapagkainan, ang tunog ng bawat pagsubo ay tila isang mabigat na pasanin. Nakaupo si Clara sa dulo, tinitingnan ng pamilyang ito na 10 taon niyang itinuring na kanya. Ngunit ngayon ay mukhang mga estranghero sa kanyang paningin. Si Doña Salome ay nagsimulang magsalita. Ang boses nito ay may bigat ng awtoridad na tila ba bawat salita ay isang batas. "Clara Hija," simula ng matanda, habang dahan-dahang hinihiwa ang karne. "Sana ay huwag mong kalimutan kung nasaan ka bago ka pumasok sa pamilyang ito. Noong ang tatay mo ay muntik nang mabulok sa kulungan dahil sa maling akusasyon sa accounting firm, sino ang gumastos ng milyon-milyon para malinis ang pangalan niya? Sino ang kumuha sa iyo at ginawang asawa ng isang Aragon kahit wala kang dalang yaman?" Naramdaman ni Clara ang pamilyar na pananakit ng kanyang sikmura. Ang utang na loob. Ito ang kadenang laging ginagamit ni Salome upang igapos siya. Ang pabor na ginawa nila sa kanyang pamilya, ilang dekada na,
Ang nakalilipas ay naging isang habambuhay na bayarin na tila walang katapusan ang interes. Hindi ko po nakakalimutan, Mama, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit sa loob niya may isang bagyong nagngangalit. Mabuti naman kung ganoon, dagdag ni Salome. Kaya naman sana, huwag ka nang mag-alinlangan sa mga dokumentong ibinigay ni Alfonso. Ang mansyong ito ay nararapat lang na mapunta sa pangalan ng pamilya. It's a small price to pay for the honor we gave you. Tumingin si Alfonso kay Clara, may kasamang mapanlinlang na ngiti. Sweetheart, it's just a house. We have so many properties. Let's just do this for peace of mind, okay? Para wala ng gulo. Tahimik na kumain si Clara. Ang pagkain ay tila buhangin sa kanyang bibig. Sa bawat kagat, naaalala niya ang mukha ng batang si Nathan at ang babaeng Sofia. Naiisip niya ang bawat sentimong kinita niya na napupunta sa mga luho ni Bianca at sa pagtatago ni Alfonso ng kanyang pamilya sa labas. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Clara na dadalo sa isang charity gala para sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi lang ito basta trabaho. Ito ang kanyang unang hakbang palabas ng kulungan. Sa malaking ballroom ng isang hotel sa Makati, ang ingay ng mga tao at ang liwanag ng mga chandelier ay hindi sapat upang pawiin ang dilim sa puso ni Clara. Doon, sa isang sulok ng tahimik na balkonahe, nakatayo si Mateo Cruz. Siya ay kilala sa pagiging direktor ng mga organisasyong tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang lalaking may mga matang tila, nakakakita ng mga sugat na hindi nakikita ng iba. Miss Villanueva, bungad ni Mateo nang makalapit si Clara. Hindi niya ito tinawag na Mrs. Aragon, isang simpleng detalye na nagparamdam kay Clara ng isang uri ng respeto na matagal na niyang kinalimutan. Salamat sa pagpunta, Mr. Cruz, bulong ni Clara. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na pisngi. Napansin ko ang iyong donasyon sa aming pundasyon noong nakaraang buwan, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at tapat. Ngunit bakit pakiramdam ko, hindi lang donasyon ang nais mong ibigay. Mayroon kang mga mata ng isang taong gustong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Napahawak si Clara sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang mga kuko ay dumula sa malamig na metal. Minsan, Mr. Cruz, ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw. Tumingin si Mateo sa kanya, puno ng pag-unawa. Kung kailangan mo ng tulong upang mabawi ang boses mo, nandito ako. Hindi lang pera ang kailangan ng mga biktima, kundi ang lakas na tumayo at iwanan ang mga taong kumakain sa kanilang pagkatao. Inabot ni Mateo ang isang maliit na folder kay Clara. Ito ang mga impormasyong hiningi mo tungkol sa mga illegal transfer na ginagawa sa kumpanya mo at ang address ng condo unit sa Bonifacio Global City kung saan nakatira ang lihim na pamilya ni Alfonso. Naramdaman ni Clara ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya natumba. Kinuha niya ang folder ng may nanginginig na kamay. Ang bigat ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Salamat, tanging nasabi niya. Bumalik si Clara sa mansyon ng hating gabi na. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niya si Alfonso na himbing na natutulog, tila walang anumang kasalanang dala. Lumapit si Clara at tinitigan ng kanyang asawa. Ang lalaking 10 taon niyang minahal ay isa palang estranghero na naghihintay lamang ng pagkakataong ubusin siya. Biglang tumunog ang telepono ni Alfonso sa bedside table. Isang message siyang lumabas sa screen. Good night, Papa. I love you. Sofia at Nathan. Kasabay nito, narinig ni Clara ang marahang yabag sa labas ng pinto. Si Doña Salome. Ang matanda ay tila palaging nagmamanman. Tila isang anino na hindi siya hinahayaang makahinga. Clara, bakit gising ka pa? Ang malamig na boses ni Salome mula sa labas ng pinto. Huminga ng malalim si Clara.
Itinago ang folder sa ilalim ng kanyang unan at humarap sa pinto nang may isang pekeng ngiti na punong-puno ng pait. Sa loob ng sumunod na linggo, ang masigla at matalinong CEO ng Villanueva Logistics ay tila naglaho. Pinalitan siya ng isang anino, isang babaeng madalas nakatulala sa bintana, hindi kumakain, at tumatanggi sa anumang tawag mula sa opisina. Sa paningin ng mga Aragon, ito ang perpektong pagkakataon. Ang depresyon ni Clara ay ang susi sa kanilang ganap na tagumpay. Ngunit sa gabi, kapag ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon, nabubuhay ang tunay na Clara. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, ang tanging liwanag ay ang mula sa screen ng kanyang laptop na nakatago sa ilalim ng mesa. Ang amoy ng kape na lumamig na sa tasa ay kasing pait ng kanyang mga iniisip. Binabasa niya ang bawat file na ipinadala ni Mateo, mga dokumento ng bank transfers, mga resibo ng mamahaling alahas na hindi naman napunta sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang birth certificate ni Nathan kung saan si Alfonso ang nakatalang ama. 10 taon, bulong ni Clara sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagkamuhi. 10 taon kitang binuhay, Alfonso. Pinunasan ko ang bawat dumi ng iyong kabiguan para lang pala sa ganito. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang isinara ang laptop at ipinikit ang kanyang mga mata. Isinandal ang ulo sa likod ng upuan. Pumasok si Alfonso, may dalang baso ng gatas. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila ba nag-aalala sa asawang may sakit. Clara? Gising ka pa ba? Tanong nito sa malambing na boses. Lumapit siya at hinawakan ang noo ni Clara. Mainit ka pa rin. You need to rest, sweetheart. Huwag mo nang isipin ang kumpanya. I can handle everything. Inayos ko na ang mga papers. Kailangan na lang natin ng pirma mo para malegalize ang lahat at hindi ka na ma-stress sa mga taxes ng mansyon. Binuksan ni Clara ang kanyang mga mata. Sa dilim, ang mga mata ni Alfonso ay kumikinang sa kasakiman, kahit pa nakasuot ito ng maskara ng pag-aalala. Salamat, Alfonso. I don't know what I'd do without you. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay mahina at tila nawawalan na ng pag-asa. I feel so empty. Parang wala nang saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Hush, don't say that. Nandito kami ni Mama. We will take care of you, sabi ni Alfonso habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bawat dampi ng kamay nito ay parang paggapang ng uod sa balat ni Clara. Pagkaalis ni Alfonso, hindi na muling natulog si Clara. Gamit ang isang maliit na recording device na ibinigay ni Mateo, sinimulan niyang i-record ang bawat pag-uusap sa loob ng bahay. Lumabas siya ng kanyang silid nang nakayapak. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na carpet. Huminto siya sa tapat ng silid ni Doña Salome. Nakabukas ito ng bahagya at narinig niya ang boses ng matanda at ni Alfonso. Siguraduhin mong pipirma siya bukas, Alfonso, ang matalim na utos ni Salome. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa transfer at sa power of attorney, hindi na natin siya kailangan. Nakakausap ko na ang doktor sa St. Jude Psychiatric Clinic. Sabi niya, sapat na ang ebidensya ng depressive episodes niya para makomit siya doon ng matagal. Ma, kailangan ba talaga yon? Tanong ni Alfonso, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Gusto mo bang bawiin niya ang lahat kapag gumaling siya? Kapag nasa loob na siya, ikaw na ang tatayong guardian ng lahat ng assets niya. Magiging legal ang lahat. At sa wakas, mapapangasawa mo na si Sofia at mabibigyan ng maayos na pangalan si Nathan. Do you want your son to grow up as a secret forever? Katahimikan. Pagkatapos ay narinig ni Clara ang buntong hininga ni Alfonso. You're right, Ma. Para kay Nathan. Gagawin ko. Napaatras si Clara
Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi lang pala yaman ang gusto nilang kunin, gusto nilang burahin ang kanyang pagkatao. Gusto nilang itapon siya sa isang madilim na silid at kalimutan na parang isang basurang wala ng silbi. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang bawat hininga niya ay puno ng puot. Hindi na sapat ang bawiin ang kanyang pera. Kailangan niyang wasakin ang bawat pangarap na binuo nila sa ibabaw ng kanyang bangkay. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Mateo. Handa na ang lahat. Bukas, sa harap ng mga abogado, ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Make sure the cameras are ready. We're not just filing for divorce, Mateo. We're starting a massacre. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Ang madilim na langit ay nagsisimula nang magkaroon ng bahid ng kulay abo. Ang umaga ay paparating na at kasabay nito ang katapusan ng 11 taon ng panloloko. Sa ilalim ng madilim na belo ng gabi, ang mansyon ng mga Aragon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim. Sa loob ng kanyang silid, si Clara ay nakahiga. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talim ng isang mangangaso. Naamoy niya ang pamilyar at matapang na halimuyak ng pabango ni Bianca. Isang amoy na kasing tapang ng kanyang pagnanasang nakawin ang hindi sa kanya. Narinig ni Clara ang marahang pagpihit ng kandado ng kanyang walk-in closet. Sa pamamagitan ng siwang ng kanyang mga pilik mata, nakita niya si Bianca na parang isang magnanakaw sa dilim. Maingat nitong kinuha ang isang gintong Rolex mula sa drawer ni Clara. Hindi pa nasiyahan, lumapit si Bianca sa ibabaw ng dressing table at kinuha ang isang maliit na piraso ng papel na sadyang iniwan ni Clara doon. Ang mga numero ng kombinasyon ng kanyang personal na vault. Isang lihim na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Clara. Ang vault na yon ay walang laman, kundi mga kopya ng mga utang ni Alfonso at ang mga larawan ng kanyang kataksilan. Ate, masyado kang naging kampante. Bulong ni Bianca sa sarili habang isinusilid ang papel sa kanyang bulsa. Ang yaman mo ay para sa amin na ngayon. Nang umalis si Bianca, bumangon si Clara. Ang kanyang katawan ay tila pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Lumapit siya sa banyo at tinitigan ang mga gamot na ibinigay ni Alfonso kanina. Isang baso ng tubig ang kanyang kinuha, ngunit sa halip na inumin ang mga pildoras na magpapatulog sa kanya ng mahimbing, dahan-dahan niya itong itinapon sa lababo. Pinanood niya ang pag-agos ng tubig hanggang sa mawala ang huling bakas ng kemikal na nais nilang gamitin upang supilin ang kanyang katinoan. Kinabukasan, ang buong pamilya ay nagtipon sa sala. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga mamahaling muebles, ngunit ang atmosfera ay mabigat at puno ng tensyon. Sa gitna ng lamesa ay nakalatag ang mga dokumentong matagal na nilang hinihintay. Clara, Hija, tawag ni Doña Salome. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Para sa iyong katahimikan, pirmahan mo na ito. Pagkatapos nito, dadalhin ka namin sa isang rest house sa Tagaytay. Doon, makakapagpahinga ka ng maayos, malayo sa ingay ng logistics company mo. Alfonso will take care of the business. Tumingin si Clara kay Alfonso. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng suit. Tila handang-handa nang pumalit sa kanyang pwesto bilang CEO. Sweetheart, please, just trust us. This is for your own good. Sayang naman ang pinaghirapan mo kung mawawala lang dahil sa stress mo. Kinuha ni Clara ang fountain pen. Ang malamig na metal nito ay tila isang armas sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang titig ni Bianca na puno ng kasakiman at ang mapanuring mga mata ni Salome na tila binibilang na ang bawat segundong natitira sa kapangyarihan ni Clara. Pirmahan ko na ba? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang perpektong pagganap ng isang babaeng nawawalan na ng pag-asa.
Yes, ate. Pirmahan mo na para matapos na ang lahat ng gulo. Pagmamadali ni Bianca. Dahan-dahang idinampi ni Clara ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago niya matapos ang unang titik ng kanyang pangalan, tumigil siya. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang hardin. Alfonso, simula niya, bakit may nakita akong mga maleta sa guest wing kanina at may mga laruan ng bata sa likod ng sasakyan mo? Nabura ang ngiti sa mukha ni Alfonso. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa kaba. Yun ba? Sabi ko naman sa'yo, charity donations yun, Clara. Huwag mo nang isipin ang mga maliliit na bagay. Charity! Ulit ni Clara. Napakabuti mo talagang asawa, Alfonso. Palagi kang may oras para sa ibang tao. Habang ako ay unti-unti mong pinapatay sa loob ng bahay na ito. Clara, ano bang pinagsasabi mo? Mabilis na singit ni Doña Salome. Ang kanyang boses ay naging matalim. Pirmanan mo na yan at itigil mo na ang mga guni-guni mo. Huwag mong ipakita sa amin na hindi mo pinahahalagahan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Tumingin si Clara sa mga papel na nasa harap niya. Sa ilalim ng bawat pahina, may mga maliliit na clause na hindi nila napansin. Mga clause na sadyang ipinasok ng kanyang abogado sa tulong ni Mateo. Ang dokumentong ito ay hindi transfer of ownership. Ito ay isang pag-amin ng pananagutan. Huminga ng malalim si Clara at mabilis na nilagdaan ang huling pahina. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang lahat. Ayan, tapos na, sabi ni Clara habang ibinibigay ang folder kay Alfonso. Nagliwanag ang mukha ni Alfonso. Agad niyang kinuha ang folder at niyakap ito na parang isang kayamanan. Salamat, Clara. You made the right choice. Tomorrow, aalis na tayo papuntang Tagaytay. Tumayo si Clara nang walang tulong. Ang kanyang pagkakasakit ay tila naglaho sa isang kurap. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila nang may lamig na hindi nila kailanman nakita sa kanya. Oo, Alfonso. Bukas, marami ang magbabago, sabi ni Clara. But before that, I invited some guests for dinner tonight. Isang munting selebrasyon para sa bagong simula. Guests? Sino? Tanong ni Salome. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Isang kaibigan at ang kanyang mga kasamahan, sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Handa na ba ang lahat, Alfonso? Dahil ang hapunan mamaya ay magiging hindi malilimutan. Ang gabi ng selebrasyon ay dumating na may kasamang halimuyak ng litson at mamahaling alak na nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. Sa sala, ang mga kristal na baso ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila ba nakikigalak sa tagumpay ng mga Aragon. Si Doña Salome ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno, habang si Bianca ay hindi na mapakali sa kakahawak sa bagong alahas na hiniram niya mula sa silid ni Clara. Si Alfonso naman ay nakatayo sa tabi ng bar, panakanakang tinitingnan ang folder na naglalaman ng mga pirmadong dokumento. Para sa kanya, ang gabing ito ang formal na paglipat ng korona. Ang kumpanya, ang mansyon, at ang lahat ng yaman ni Clara ay nasa ilalim na ng kanyang mga palad. Sa itaas, sa loob ng kanyang madilim na silid, nakatayo si Clara sa harap ng salamin. Wala na ang maputlang mukha at ang nanghihinang boses. Suot niya ang isang itim na sutla na bestida, simpleng ngunit may awtoridad na hindi matatapatan ng anumang hiyas. Maingat niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Tinitigan niya ang bilog na ginto, ang simbolo ng 10 taon ng kanyang pagtitiis at maling akala. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kanyang vanity table, kung saan ang makapal na alikabok ng kanyang mga pangarap ay nananatiling saksi sa kanyang pag-iisa. Ang singsing na ito ay hindi natanda ng pagmamahal, bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malamig
at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay naging isang kadenang pumapatay sa aking pagkatao. Ngunit ngayong gabi, ang bawat link ng kadenang ito ay magiging lason para sa inyo. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Bawat hakbang ay may bigat ng isang paparating na hatol. Clara! Hija! Gising ka na pala! Bati ni Doña Salome, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka nang makita ang ayos ng kanyang minugang babae. Akala ko ba ay masama ang pakiramdam mo? Bakit ganyan ang suot mo? It's too dark for a celebration. Mama, hindi ba't ang itim ay kulay ng pagtatapos? Sagot ni Clara na may kasamang matamis, ngunit nakakangilabot ng ngiti. Gusto ko lang na maging formal ang ating huling hapunan sa bahay na ito. Natawa si Alfonso at lumapit sa kanya. Inabutan siya ng isang baso ng champagne. You're being too dramatic, Clara. It's a new beginning for us. Para sa pamilya natin. Cheers to the new CEO of Villanueva Logistics. Tinaas ni Alfonso ang kanyang baso at sumunod si Bianca at Salome. Ngunit hindi ginalaw ni Clara ang kanyang inumin. Tumingin siya sa pintuan ng mansyon nang bumukas ito ng walang babala. Pumasok si Mateo Cruz, kasunod ang tatlong lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga briefcase. Ang kanilang presensya ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na silid. Who are these people, Clara? Tanong ni Alfonso. Ang kanyang muka ay nagsisimulang kabahan. I thought we're having a private dinner. Alfonso, kilalanin mo si Attorney Santos, ang head ng legal department ng aking kumpanya. At si Mr. Cruz na kilala niyo na. Pakilala ni Clara. Sila ang mga saksi sa sakripisyo na ginawa ko ngayong araw. Wait, ate, what is this? Singit ni Bianca. Ang kanyang boses ay tumaas sa inis. Celebration natin ito. Bakit may mga abogado? Kinuha ni Clara ang folder mula sa kamay ni Alfonso. Ang folder na naglalaman ng mga dokumentong nilagdaan niya kanina. Binuksan niya ito at inilapag sa lamesa, sa gitna ng kanilang mga pagkain. Alfonso, hindi mo ba binasa ng maayos ang mga papeles bago mo ito niyakap ng mahigpit? Tanong ni Clara. Ang pinirmahan ko ay hindi transfer of ownership patungo sa pamilya niyo. Ito ay isang conditional deed of assignment. Ano? What does that mean? Tanong ni Alfonso. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na binabasa ang maliliit na titik sa dokumento. Ibig sabihin nito, Alfonso, paliwanag ni Mateo Cruz, ang kanyang boses ay puno ng katarungan, na ang lahat ng asset na inilipat ni Miss Villanueva ay mapupunta lamang sa inyo kung mapapatunayan nyo sa loob ng 24 oras na wala kayong ginawang anumang katiwalian o paglabag sa batas ng kumpanya. Ngunit dahil may hawak na kaming ebidensya ng inyong illegal fund transfers at ang paggamit ng pera ng kumpanya para sa inyong personal na pamilya sa BGC, ang dokumentong yan ay automatikong naging isang confession of liability. Nanlumo si Doña Salome at napaupo sa sofa. Si Alfonso ay tila nawalan ng hangin. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang nasa lamesa. Clara, hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa mo ako. Sigaw ni Alfonso. Ang galit ay nagsisimulang lumabas sa kanyang mga mata. Asawa? Ulit ni Clara. Lumapit siya kay Alfonso at tinitigan ito ng malapitan. Ang isang asawa ay hindi nagtatago ng ibang pamilya sa loob ng 3 taon. Ang isang asawa ay hindi ginagawang gatasan ng kanyang kabiyak para buhay ng kanyang mga luho. Ngayong gabi, Alfonso, ang tanging bagay na ititira ko sa inyo ay ang inyong hiya, kung meron pa kayo niyan. Huminga ng malalim si Clara at tumingin kay Mateo. Proceed with the next step, Mateo. I don't want to see them in my house a minute longer. Ngunit bago pa makapagsalita si Mateo, isang malakas na katok ang narinig mula sa labas. Pumasok ang isang pulis, may dalang warrant. Mr. Alfonso Aragon, you are under investigation for qualified theft
and falsification of public documents. Ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing pait ng lason. Ang bawat dekorasyon at bawat piraso ng litson ay tila naging abo sa paningin ng mga Aragon. Ang bawat anino sa loob ng mansyon ay tila naging saksi sa unti-unting pagguho ng dangal ng mga Aragon. Ang malamig na bakal ng posas na dahan-dahang nakakapit sa mga kamay ni Alfonso ay hindi naglabas ng anumang tunog, ngunit ang bawat pag-ikot nito ay tila isang hatol na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng litson na kanina lang ay simbolo ng tagumpay. Ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay ng kanilang mga kasinungalingan. Clara, isipin mo naman ang pangalan natin. What will the neighbors say? Ang eskandalong ito ay sisira sa ating lahat. Ang hiyaw ni Doña Salome, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pagkapahiya. Ang kanyang mga kamay, na laging maayos at puno ng hiyas, ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, tila pilit na pinipigilan ng kanyang puso sa pagtalon palabas. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na katotohanan. Ang pangalan niyo, Mama? O ang inyong hiya? Matagal nang sira ang pangalan niyo nung hinayaan niyo ang inyong anak na maging isang magnanakaw at manloloko sa ilalim ng sarili kong bubong. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahang pagkatok ang narinig mula sa malaking pintuan. Ang mga kasambahay ay tila natitigilan, hindi alam kung bubuksan ang pinto o hindi. Ngunit bago pa sila makagalaw, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Sofia, suot ang isang mamahaling pulang bestida na halatang binili gamit ang pera ni Clara. Sa kanyang tabi ay ang batang si Nathan na may hawak na isang maliit na laruang eroplano. Ang bata ay tumingin sa paligid nang may pagtataka. Ang kanyang mga mata ay nananatiling inosente sa gitna ng digmaan ng mga matatanda. Alfonso, sabi mo ay dito na kami titira simula ngayong gabi? Ang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na agad na naglaho nang makita ang mga pulis. At ang galit na mukha ni Clara. Napaatras si Alfonso, ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Sofia, bakit ka nandito? I told you to wait for my call. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Welcome to the family, Sofia. Tamang-tama ang dating mo. You're just in time to witness the fall of the house you wanted so badly to occupy. Lumingon si Clara kay Bianca, na pilit na itinatago ang kanyang braso sa likod ng kanyang likuran. Lumapit si Clara at hinablot ang kamay ng kanyang bayaw. Doon, sa ilalim ng manggas ng kanyang blusa, ay kumikinang ang gintong Rolex na ninakaw nito mula sa vault ni Clara kaninang umaga. At ikaw, Bianca, bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Ang bawat hiyas na suot mo ay may bahid ng nakaw. Pulis, pakidagdag ang qualified theft sa mga reklamo laban sa babaeng ito. No, ate, please. I was just borrowing it. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Ngunit ang mga ito ay luha ng takot para sa sarili, hindi luha ng pagsisisi. Tumingin si Clara kay Mateo Cruz, na kanina pa tahimik na nakamasid sa bawat detalye. Si Mateo ay lumapit at inabutan si Clara ng isang itim na blazer. Isinuot ito ni Clara ng may dignidad. Tila ba ito ang kanyang baluti para sa huling yugto ng kanyang plano? Clara, we need to go, sabi ni Mateo. The gala is starting in an hour. Ang buong Gyoy Tunglu ay naghihintay sa iyong announcement. Huwag mong hayaang ang mga taong ito ang maging huling eksena ng iyong gabi. Humarap si Clara sa pamilya Aragon at kay Sofia. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila. Tila ba isinusulat sa kanyang memorya ang kanilang mga mukha ng pagkatalo. Enjoy the dinner, Alfonso. Mama, Bianca, ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Simula sa segundong ito, ang lahat ng gamit nyo ay ilalabas ng aking mga tauhan at itatapon sa kalsada bago sumikat ang araw bukas.
Ang huling hatol ni Clara. "You can't do this! Wala kaming matutuluyan!" Sigaw ni Sofia habang hawak ang kanyang anak. Hindi na sila narinig ni Clara. Naglakad siya palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa kalayaan. Ang simoy ng hangin sa labas ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Pagpasok niya sa sasakyan kasama si Mateo, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang malaking mansyon, ang kanyang home, na 10 taon niyang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. "Let's go, Mateo," sabi ni Clara. "The real show is about to begin." Ang kotse ay dahan-dahang lumisan sa Forbes Park. Iniiwan ang kadiliman at ang mga hiyaw ng pamilyang nawala ng lahat dahil sa sarili nilang kasakiman. Ngunit para kay Clara, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang gala sa gabi ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa muling pagkabuhay ng isang babaeng minsan nang kinalimutan ang kanyang sariling halaga. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier ng Grand Ballroom sa Makati, ang bawat kislap ng kristal ay tila mga matang nanghuhusga sa bawat taong pumapasok. Ang halimuyak ng mga mamahaling puting lila at ang amoy ng imported na wine ay nanunuot sa hangin. Isang pamilyar na bango ng kapangyarihan at karangyaan na dati ay nagbibigay kay Clara ng kumpitansa. Ngunit ngayong gabi, ang bawat samyo nito ay tila lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Si Trinidad Clara Villanueva ay naglakad sa gitna ng ballroom nang may posturang tila isang reyna, kahit na sa loob niya ay may isang malaking bitak na hindi na kailanman mabubuo. Ang kanyang itim na sutlang bestida ay humahaplos sa kanyang balat, malamig at madulas. Tila ba ito ang kanyang baluti laban sa mga bulong-bulungan ng Gioy Tung Lu. Ang mga nakasisilaw na liwanag ng mga kamera ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Walang bakas ng pagkapahiya o takot. Sa tabi niya, si Mateo Cruz ay naglalakad ng may tahimik na awtoridad. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga tao ang isang CEO na kasama ang isang pilantropo. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga bulong ay mabilis na kumalat. Nasaan si Alfonso? Nasaan ang pamilya Aragon? Bakit mag-isa si Clara sa gabing dapat ay pagdiriwang ng kanilang 10 taong pagsasama at ang paglipat ng mga ari-arian? "Just breathe, Clara," bulong ni Mateo habang dumaan sila sa gitna ng mga taong may hawak na baso ng champagne. "You're doing this for every woman who was told to be silent in exchange for a name." Tumango si Clara. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa suot niyang clutch bag. Sa loob niyon ay ang huling piraso ng ebidensyang wawasak sa huling bakas ng dangal ng mga Aragon. Umakyat si Clara sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa kahoy na plataporma ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong silid. Nang humarap siya sa mikropono, ang lamig ng metal nito ay tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Pinapatigas ang kanyang determinasyon. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Clara. Ang kanyang boses na pinalakas ng mga speaker sa bawat sulok ng ballroom ay malinaw at walang panginginig. "Ngayong gabi, nagtipon-tipon tayo upang ipagdiwang ang 10 taon ng aking pagsasama kay Alfonso Aragon. 10 taon ng pagtitiwala, sakripisyo at pagbuo ng isang pamilya." Nakita ni Clara sa gilid ng kanyang mga mata ang ilang mga abogado ng pamilya Aragon na pumasok sa silid. Mukhang balisa at naghahanap ng paraan upang itigil ang kanyang pagsasalita. Marahil ay nakarating na sa kanila ang balita tungkol sa nangyari sa mansyon, ngunit huli na sila. Marami sa inyo ang nag-iisip na ngayong gabi ay iaanunsyo ko ang formal na paglilipat ng pamamahala ng Villanueva Logistics at ng aming mga personal na ari-arian sa pamilya Aragon. Patuloy ni Clara. Isang kolektibong buntong hininga ng pananabik ang dumaan sa mga manonood. Ang pamilya Aragon ay palaging nagpapaalala sa akin ng tungkol sa utang na loob,
na ang pangalan nila ang nagbigay sa akin ng puwang sa mundong ito, na ang kanilang kabutihan ang dahilan kung bakit ako narito. Tumigil si Clara at tumingin ng diretso sa gitnang kamera na nag-i-stream ng kaganapang ito sa buong bansa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na halaga ng utang na loob na yon. Nais kong ipakita sa inyo kung paano winaldas ng pamilyang ito ang bawat sentimo ng pawis at dugo ng aking mga magulang at ng aking sariling paghihirap upang tustusan ng isang buhay na puno ng panloloko. Sa isang kumpas ng kamay ni Clara, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nabuhay. Ang nakasisilaw na puting liwanag nito ay napalitan ng mga larawan at video na sadyang hindi inaasahan ng sinuman. Lumabas sa screen ng video mula sa hidden camera sa opisina ni Clara ang sandaling ninanakaw ni Bianca ang Rolex at ang mga dokumento. Pagkatapos ay ang mga larawan ni Alfonso sa BGC condo, karga ang batang si Nathan at kahalikan si Sofia. At ang pinakahuli, ang mga bank statement na nagpapakita ng bilyong pisong nawawala sa Villanueva Logistics na inilipat sa mga personal na account ni Doña Salome sa ibang bansa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ballroom bago ito napalitan ng malalakas na singhap at bulungan ng pagkagulat. Ang mga mukha ng mga elitista ay puno ng pandidiri at kawalan ng paniniwala. Ang prestihiyosong pangalan ng Aragon ay nadungisan sa harap ng buong Gyoy Tunglu sa loob lamang ng ilang segundo. Homnay, toy kom chunyaw tay sanay, chodya din chong. Deklara ni Clara sa wikang Tagalog, ang kanyang boses ay tila isang hatol na galing sa langit. I am here to announce that I have legally filed for an annulment and criminal charges against Alfonso Aragon, Bianca Aragon, and Doña Salome Aragon for qualified theft and falsification of documents. Humigpit ang hawak ni Clara sa mikropono. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naranasan. At ang mansyong itinuturing nilang kaharian, ang lahat ng ari-ariang akala nila ay mapapasaka nila na I am officially donating all of it to the Luz de Maria Foundation, isang organisasyong pinamumunuan ni Mr. Mateo Cruz na naglalayong protektahan ang mga kababaihang biktima ng bauhan, taichin at domestic abuse. Si Mateo ay lumakad patungo sa entablado, hawak ang mga legal na dokumento na nagpapatunay sa donasyon. Ang mga palakpakan ay nagsimulang tumunog. Hindi ang uri ng palakpak para sa isang negosyante, kundi ang palakpak para sa isang babaeng sa wakas ay tumayo para sa kanyang sarili. Tumingin si Clara sa mga tao, ngunit sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay ang mukha ni Alfonso na nasa likod ng rehas, ang mukha ni Salome na nawalan ng lahat ng hiyas, at ang mukha ni Bianca na wala ng mapuntahan. Ang kanilang hiya ay magiging habambuhay nilang bilangguan. Ang aking pagmamahal ay hindi kailanman naging puhunan para sa inyong kataksilan. Pagtatapos ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. I have forgiven myself for being a victim, but I will never ever be your prey again. Bumaba si Clara sa entablado habang ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Hindi na siya si Mrs. Aragon. Siya ay si Trinidad Clara Villanueva, isang babaeng muling nabuhay mula sa abo ng kanyang sariling pagsasakripisyo. Paglabas niya ng ballroom kasama si Mateo, naramdaman ni Clara ang pagpatak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pagpapaubaya. Ang digmaan ay tapos na at sa wakas, ang kanyang puso ay nagsisimula na ring huminga. Ang madaling araw sa Forbes Park ay karaniwang balot ng katahimikan at halimuyak ng basang damo. Ngunit ngayong umaga, ang hangin ay naging saksi sa isang kahindik-hindik na pagguho. Ang malaking pintuang bakal ng mansyon, na dati ay simbolo ng prestihiyo ng mga Aragon, ay nakabukas ng malawak habang ang mga lalaking nakauniporme
ay walang awang naglalabas ng mga kahon at itim na plastic bag. Sa gitna ng malawak na driveway, nakaupo si Doña Salome sa isang silya. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos, ay ngayon ay tila pugad ng ibon. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay may mantsa ng putik at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pinapanood ang bawat piraso ng kanyang marangyang buhay na itinatambak sa kalsada. Huwag niyo iyan hawakan. Iyan ay mula sa Paris. It's an heirloom. Ang tili ni Salome, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagmamataas at matinding pagkapahiya. Ngunit ang mga trabahador ay hindi tumigil. Ang bawat gamit na binili, gamit ang pera ni Clara, ay hindi na pag-aari ng mga Aragon. Lumabas si Bianca mula sa loob ng mansyon, bitbit ang isang malaking maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at ang kanyang mga mata ay malaki sa takot. Ma, wala na tayong pera. My credit cards are all declined. Ang account ni Kuya Alfonso ay na-freeze na ng korte. Shut up, Bianca. Do not let the neighbors see you crying like a commoner. Sigaw ni Salome. Kahit na siya mismo ay mukhang isang taong nawalan ng katinuan. Ang hiya na dati ay kinatatakutan nila ay ngayon ay naging isang malaking anino na bumabalot sa kanilang bawat galaw. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana, nanonood sa pagbagsak ng mga Aragon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Bumaba si Clara, suot ang isang simpleng puting blusa at maong. Wala na ang mabigat na alahas at ang maskara ng isang CEO. Ang kanyang mukha ay malinis. Tila ba ang lahat ng dumi ng nakaraang 10 taon ay nahugasan na ng ulan kagabi. Clara! Patakbong lumapit si Bianca. Akmang luluhod sa paanan ni Clara. Ate, please, I'm sorry, I was just following Kuya's orders. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Where will we go? Tumingin si Clara sa kanyang bayaw. Ang kanyang mga mata ay walang galit. Tanging pagkaawa na mas masakit pa sa anumang sampal. Bianca, you didn't just follow orders. You enjoyed the stolen life I gave you. You stole from my room, from my heart, and from the people who worked hard for our company. It's time you learn how to work for your own bread. Humarap si Clara kay Doña Salome. Ang matanda ay tumayo ng tuwid. Pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad kahit na ang kanyang buong mundo ay naglalaho na. You think you won, Clara? Ang malamig na tanong ni Salome. You destroyed a family. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mo kailanman mababayaran ng kahit anong donasyon. Mama, simula ni Clara, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kapangyarihan. Ang utang na loob ay hindi isang lisensya para magnakaw at manloko. I gave you 10 years of my life. Binigyan ko kayo ng pangalan, ng yaman, at ng bawat ginhawang tinatamasa nyo. If anyone owes anyone here, it's you. You owe me the 10 years of peace that you stole from me. Sa sandaling iyon, lumabas si Sofia mula sa gilid ng mansyon. Karga ang batang si Nathan. Ang bata ay tahimik. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa damit ng kanyang ina. Tumingin si Clara sa bata at sa isang sandali, ang kanyang puso ay kumurot. Ang bata ay walang kasalanan, ngunit siya ang magiging biktima ng kasakiman ng kanyang ama. Sofia, tawag ni Clara. Lumapit ang babae ng may takot sa mga mata. Inabot ni Clara ang isang maliit na sobre. This is not for you. This is a trust fund for Nathan. Hindi ito pwedeng galawin ni Alfonso o ng pamilya Aragon. Para ito sa pag-aaral ng bata. I am doing this because I don't want Nathan to grow up as a thief like his father. Napayak si Sofia at tumango ng mabilis. Salamat, Ma'am Clara. Sorry po. Sorry po sa lahat. Bumalik si Clara sa loob ng gate at humarap kay Mateo Cruz na noon ay kakarating lang kasama ang mga social workers ng foundation. Mateo, the keys are yours, sabi ni Clara, habang iniaabot ang isang malaking set ng mga susi. Gawin niyo itong isang lugar.
kung saan ang bawat babaeng papasok ay makakaramdam na hindi sila mag-isa. Make this house a home for those who were broken by the people they loved. Tumingin si Mateo kay Clara nang may matinding respeto. And you, Clara, where will you go? Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isang ngiting hindi pilit at hindi para sa kamera. I'm going back to where I started, Mateo. To the girl who believed in herself before she believed in an Aragon. I'm going to find the Clara I lost 10 years ago. Sumakay si Clara sa kanyang sasakyan. Habang papaalis ang kotse, tiningnan niya sa side mirror ang kanyang dating mansyon. Nakita niya si Salome na nakikipag-away sa mga trabahador tungkol sa isang piraso ng vase at si Bianca na nakaupo sa ibabaw ng kanyang maleta sa gitna ng kalsada. Ang bawat alaala ng sakit, ng panloloko at ng mapait na hiya ay dahan-dahang naglalaho habang lumalayo ang sasakyan. Ang araw ay mataas na sa langit, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsadang tatahakin ni Clara. Ang mansyong walang puso ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang simula ng kanyang tunay na buhay. 1 taon na ang lumipas mula nang ang mga pader ng mansyong yon ay gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa puting pintuan ng Luz de Maria Foundation ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang amoy ng mga sariwang sampagita ay humahalimuyak sa hardin, kung saan ang mga bata ay naglalaro at ang mga kababaihan ay nag-uusap ng may mga ngiting hindi napilit. Ang dating mansyon na walang puso ay isa na ngayong santuwaryo ng mga pangarap na muling binuo mula sa mga pira-pirasong pagkakataon. Si Trinidad Clara Villanueva ay nakatayo sa balkonahe, suot ang isang simpleng bestidang asul. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng hangin, malaya at walang anumang palamuti. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging mga dokumento at pera lamang ang hawak, ngayon ay may mga bahid ng pintura mula sa pakikipagkulay sa mga bata sa loob ng foundation. You look different, Clara. Ang boses ni Mateo Cruz mula sa kanyang likuran. Lumapit ang lalaki, may dalang dalawang baso ng malamig na katas ng prutas. Ang kanyang presensya ay tila isang pamilyar na himig na nagbibigay ng kapayapaan sa puso ni Clara. Different as in old? Biro ni Clara. Ang kanyang tawa ay malinaw at tunay. Different as in alive. Sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngayong gabi ay ang anibersaryo ng foundation. Maraming buhay ang nabago mo sa loob lamang ng 1 taon, Clara. You should be proud. Huminga ng malalim si Clara at tumingin sa malayo. Hindi ko sila binago, Mateo. Tinulungan ko lang silang makita ang lakas na dati na nilang taglay. Katulad ng ginawa mo sa akin. I only gave you the mirror, Clara. Ikaw ang naglakas loob na tumingin, sabi ni Mateo. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga ibon at ang tawanan ng mga tao sa ibaba. Sa gitna ng katahimikang yon, kinuha ni Clara ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Isang sulat na dumating kaninang umaga mula sa bilangguan. Mula kay Alfonso. Binasa ni Clara ang mga salita sa kanyang isipan. Puno ito ng mga pagsisisi, ng mga paghingi ng tawad, at ng mga pangakong magbabago siya kung bibigyan lang ng isa pang pagkakataon. Isinulat ni Alfonso kung gaano kahirap ang kanyang buhay ngayon, kung paano siya tinalikuran ni Sofia at ng kanyang sariling ina nang mawala ang pera, at kung gaano niya kamahal si Clara. Ngayon lang niya na-realize kung gaano kahalaga ang asawang binaliwala niya. Ano ang gagawin mo sa sulat na yan? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang halong panghuhusga. Tumingin si Clara sa sulat. Pagkatapos ay sa malawak na langit. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na itinapon niya para sa isang pamilyang hindi siya kailanman minahal.
Naalala niya ang sakit, ang pait, at ang bawat gabing umiyak siya nang walang boses. I have already forgiven him, Mateo, sabi ni Clara. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat sa maliliit na piraso. Hinahayaan ng hangin na tangayin ang mga ito palayo sa balkonahe. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa taong sumira sa'yo. I have forgiven, but I am not going back. Naramdaman ni Clara ang isang uri ng gaan na hindi kayang bilhin ng bilyong piso. Ang kanyang utang na loob sa kanyang sarili ay nabayaran na. Hindi na siya ang biktima ng mga Aragon. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Are you ready for the gala tonight? Tanong ni Mateo. Inaalok ang kanyang braso kay Clara. Tumingin si Clara sa braso ni Mateo pagkatapos ay sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi siya naglalakad bilang palamuti ng isang lalaki. Naglalakad siya bilang isang babaeng buo, matatag, at handang harapin ang anumang bukas. Yes, Mateo, I am more than ready, sagot ni Clara. Habang naglalakad sila pababa ng hagdan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay. Nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa langit. Ang gabi ay paparating na, ngunit para kay Clara, ito ang pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang buhay. Ang mansyong walang puso ay naging isang tahanang puno ng pag-asa, at ang babaeng minsan nang nawala ay sa wakas, nahanap na ang kanyang daan pauwi sa kanyang sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang mga kaaway, kundi ang makita ang sariling muling nakatayo, mas matapang at mas malayang magmahal simula sa sarili.